Kung manalo si VP Sara sa 2028, will there still be a Rear Admiral Tariela in PCG? Nasa na ako. Alam mo, para sa akin, siguro, I would choose to hang my uniform. No? Baka maging vlogger na nga lang din ako, di ba? Sabi ni Pagbibigay po ng puhunan para nang sa ganon, kung ano man yung kailangan nila pang araw-araw, kahit paano ito'y makatulong. Ito po ay pwede sa individual at pwede rin sa grupo. Kaya po, ano man ang naiisip nila na kung pwede nilang pagsimulan bilang kapalit doon kawalan ng kanilang hanap buhay dahil sa nangyayaring sitwasyon po sa gitnang silangan, ay pwede po silang makipag-ugnayan sa Office of the Vice President. Pwede po sa website din or tawagan po ninyo kami para makapagbigay po kami sa inyo ng impormasyon, matugunan, kung ano man yung kailangan nyo, kung anong negosyo po ang gusto ninyong simulan sa pamamagitan po ng programang Magnegosyo Taday. So, open po yan sa lalo na tigit sa mga OFW na biglang napauwi, ang problema walang naipon, walang pagsisimulan, pero kung willing po sila na magsimula sa kahit maliit na negosyo, sagot dyan yung Magnegosyo Taday ng OBP. Hindi lang po ito sa kababayan nating mga naapektuhan ng krisis. Open po ito sa lahat po ng kababayan natin na gusto pong magsimula ng isang maliit na negosyo para na sa ganun matugunan, matulungan nila ang kanilang sarili. Binabantayan po natin sila na kung ang negosyo ay umuunlad, mas maganda. Pero kung halimbawa ang negosyo na itinayo nila sa pamamagitan ng ating programa, medyo nawawala ng giya o direksyon, inaalalayan po ito ulit ng OVP para nang sa ganun maibalik sa tamang direksyon para mapaasenso po natin yung ating ibinigay sa kanilang puhunan. So, hindi naiiwanan, nagagabayan. So hindi basta ho nabigay ka lang ng puhunan, kasama ba dyan training, marketing, siguro pati accounting tinatuturuan natin para bookkeeping, ano ho? Kasama po yun. May orientation po ito sa panimula. Ibigyan din sila kung ano po yung mga pros and cons. And then sila din naman yung ating mga kababayan na nag-benefit na dito sa programa ay nabuhay yung caregiver nasawi naman ang caregiver na Pilipina. So yung unang ilang araw pa lang nagkaroon tayo ng casualty sa Israel dahil kagaya nung nangyari nung nakaraan ay sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga naabutan ng bomba at papunta sila sa bomb shelter. Nabuhay yung caregiver. Natuwa din ako sa mga drawings Dodo. Again. Nasawi naman ang caregiver na Pilipina. So yung unang ilang araw pa lang nagkaroon tayo ng casualty sa Israel dahil kagaya nung nangyari nung nakaraan ay sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga naabutan ng bomba at papunta sila sa bomb shelter. Nabuhay yung Ay, nako. Praning na talaga mga kadunati. Kakaiba na yung iniisip ngayon. At ito, napakagandang programa ng Vice President mga kadunatics office. Ito yung mga sinasabi nila na wala daw nagawa si Inday Sara Duterte. Para sa kanila mga kadunatics, walang nagawa si Inday Sara Duterte. Dahil kulang sa research ng mga to. Tapos yung pinapalabas ng mga mainstream media ay hindi naman programa ng Vice President mga kadunatics. Kaya itong mga loyalista, Pinklawan-Dilawan, walang alam sa nangyayari sa Office of the Vice President. Ang dami kaya mga kadunatics. At isa to, pakinggan natin mga kadunatics. Ayan, ang ganda lang. Pero sir, ito nga po, yung ating mga kababayan na kung inyo pong mamarapatin kanina kasi sir, narinig po natin sa message po ni VP Sara na sinabi niya na kung maaari ay ipagdasal din po natin yung ating mga kababayan na naiipit sa gulo sa Middle East. At ayon sa mga ulat po, siguro may mga humigit kumulang 3,000. Ito nga po yung last na news report po namin dito na mga kababayan natin ng mga OFWs galing Middle East ang minabuti na lang at pinili nila na umuwi na lang dito sa bansa kaysa naman maipit sa gulo doon. Ano po ba, meron po bang mga programa, meron po bang mga nakalatag po at o meron po kayong mga pinag-uusap
pinag-uusapan, pinaplano po na tulong na kahit maliit man lang po na pangkabuhayan o di naman po kaya ay kung ano man po ang maaari nating maiabot po dito sa mga kababayan po natin galing po sa Middle East? Opo. Ayan. Bukod po dun sa ating mga pinaghahandaan ng mga food items, ito po ay panandalian lamang. Alam po natin yan. Kaya po, doon po sa mga nauna pang naming programa na na umupo po bilang Vice Presidente si Vice President Inday Sara, nandyan po yung ating Magnegosyo Taday. Ito po ay isang programa ng ating Vice President para magbigay puhunan o panimula sa ating mga kababayan na gustong magtayo ng maliit na negosyo na kung saan tutulungan namin sila na makapagsimula kung ano man ang kanilang naiisip na negosyo sa pagbibigay po ng puhunan para nang sa ganon, kung ano man yung kailangan nila pang araw-araw, kahit paano ito ay makatulong. Ito po ay pwede sa individual at pwede rin sa grupo. Kaya po, ano man ang naiisip nila na kung pwede nilang pagsimulan bilang kapalit doon kawalan ng kanilang hanap buhay dahil sa nangyayaring sitwasyon po sa gitnang silangan, ay pwede po silang makipag-ugnayan sa Office of the Vice President. Pwede po sa website din or tawagan po ninyo kami para makapagbigay po kami sa inyo ng impormasyon, matugunan, kung ano man yung kailangan nyo, kung anong negosyo po ang gusto ninyong simulan sa pamamagitan po ng programang Magnegosyo Taday. Nako, dapat bawal dito yung mga pinklawan, dilawan at loyalista mga kadonatics. Di ba? Ang ganda. Hindi nila alam to kasi puro mga negatibo yung naririnig nila mga kadonatics na papuri naman kay Bongbong Marcos which puro lies. So, open po yan sa lalo na tigit sa mga OFW na biglang napauwi, ang problema walang naipon, walang pagsisimulan, pero kung willing po sila na magsimula sa kahit maliit na negosyo, sagot dyan yung Magnegosyo Taday ng OBP. Opo. Hindi lang po ito sa kababayan nating mga naapektuhan ng krisis. Open po ito sa lahat po ng kababayan natin na gusto pong magsimula ng isang maliit na negosyo para na sa ganun matugunan, matulungan nila ang kanilang sarili. Ito po naman ay hindi basta-basta lang programa na maibigay sa ating mga kababayan. Meron po tayong tinatawag ditong sustainability. Binabantayan po natin sila na kung ang negosyo ay umuunlad, mas maganda. Pero kung halimbawa ang negosyo na itinayo nila sa pamamagitan ng ating programa, medyo nawawala ng giya o direksyon, inaalalayan po ito ulit ng OVP para nang sa ganun maibalik sa tamang direksyon para mapaasenso po natin yung ating ibinigay sa kanilang puhunan. So, hindi naiiwanan, nagagabayan. So hindi basta ho nabigay ka lang ng puhunan, kasama ba dyan training, marketing, siguro pati accounting tinatuturuan natin para bookkeeping, ano ho? Kasama po yun. May orientation po ito sa panimula. Ibigyan din sila kung ano po yung mga pros and cons. And then sila din naman yung ating mga kababayan na nag-benefit na dito sa programa ay sila rin, alam nila yung kanilang programa eh. Tinitingnan lang pasok siya dun sa tinatawag nating mga standards, kagaya po na, kasi ano po ang guidelines natin, galing po ito, aprobado po ito ng Commission on Audit bago natin binigay ito sa programa. Nang sa ganon, hindi po tayo mawawala sa guidelines na pinaiiral po ng pamahalaan. Kaya hindi pwedeng pag nabigyan ka ng pagkakataon ay siguro hindi mo paninindigan. Dapat talagang paninindigan mo sapagkat una nga pera nga ito ng gobyerno. Paramihin mo. Palaguin mo. Oo. At tutulungan ka naman. Pero maganda yung binanggit mo. Halimbawa, medyo sumablay ng konti, tutulungan pa rin makabangon. Opo, nakabantay po kami. Lahat po ng aming beneficiaries sa programa ay meron po kaming monitoring, reporting, at sobrang mga staff na kung saan nakapailalim itong programa na ito ay bumibisita po. Sa mga lugar, sa mga tao na nabiyayaan ng programa. So, sa mga interesado, ASEC, ano pong gagawin nila? Saan po sila pupunta? Saan sila tatawag? Ano po ba yung mga unang hakbang na kailangan po nilang gawin? Makipag-ugnayan lang po sa Office of the Vice President sa pamamagitan po ng Special Projects Division. Ito po yung may hawak ng
programa. O kaya pwede po itong tignan doon sa aming Facebook account. Makikita po natin doon yung ating mga contact numbers at po pati yung mga requirements. Pwede rin po sa official website ng Office of the Vice President. Makikita po nila kahit po sinong staff ng Office of the Vice President, pwede po nilang pagtanungan Opo. para namin sa kanila yung programa. Kanya lang, may mga babala rin tayo, Ashek, kasi minsan may mga baka mag-text sa inyo, baka magpakilala sa inyo na, ako konektado sa OVP, kilala ko si Garine, kilala ko si ganito, meron akong contact. Naku, scammer pala. Tutulungan kita, ililink kita, magbigay ka lang ng ganitong amount. Ashek, wala tayong gano'n, tama ho ba? Wala po. Ang atin pong kahit anong programa ng Office of the Vice President at kung ano man yung mga kalakip na requirements, wala po dapat bayaran. Kapag po may nagsasabi na taga Office of the Vice President, unang-una, hanapan lang po natin ng proper ID. At kasunod nito, tandaan po natin, wala pong bayad ito. Kapag may nagbanggit na may bayad o anuman, fake na po yan. At saka hindi naman po lumapit sa ibang tao para magpatulong sa Office of the Vice President kung ano man yung programa. Nakahanda po kami. Wala na po kailangan kahit may backer o wala, may kakilala o wala. Punta lang po kayo, makipag-ugnayan lang po kayo sa Office of the Vice President. Dahil ito po ang kabilin-bilinan ni Vice President Inday Sara, tulungan lahat ng nangangailangan sa abot ng aming At saka Siguro. for assurance siguro, partner, itawag. Sa inyo, yung ganitong tao, kung kilala ninyo, kung meron kayong staff na ganito, para at least, sigurado, na hindi maloloko. Basta po nung inyong nabanggit, Sir Henry, may verify lang po yung pangalan ng tao. Tawag sa amin, madali po nating malalaman kung ito ay legit. Grabe, sobrang ganda mga kadonatics. Alam ko tong programa na to na magnegosyo ka dahil, pero yung specific talaga, yung detail niya mga kadonatics, ngayon ko lang nalaman na ganito pala. Biruin mo! O kung hindi magiging successful or kung sumablay man ng konti mga kadonatics yung programa na yan or yung business mo, andun pa rin sila nakaalalay. At hindi lang sa mga OFWs mga kadonatics, ito yung maganda dito. Sa lahat ng nangangailangan. What the? Wow! Biruin nyo naman mga kadonatics limited pa yung budget ng Office of the Vice President. Nasa 700 million lang. Pero yung nagagawa niya, how much more mga kadonatics magiging presidente si Inday Sara Duterte? I'm pretty sure. Grabe yung benepisyo na mangyayari mga kadonatics sa mga Pilipino. Pretty sure. Hindi pa nila nakikita ngayon as of now kasi they are blinded with politics mga kadonatics, with some maletas. Pero once na si Inday ay upo mga kadonatics, diyan talaga natin makikita yung parang Pangulong Duterte Rodrigo din mga kadonatics na style. Wow. Pati nga si Jessica Soho mga kadonatics, hindi na makakapaniwala sa mga nangyayari ngayon. Kawawa ang Pilipinas. Eto, panoorin natin siya mga kadonatics sa bawang interview niya. Tumataas na yung presyo ng diesel by 17. Mga ganun na. Parang hindi mo na maramdaman yung excise tax na nasuspend, di po ba? Tama po kayo doon. Yung pag-suspend ng excise taxes, maliit lang yung mare-reduce niya. Pataas ng pataas po, nasa 130 pesos per liter po tayo sa diesel. Aakyat to ng 150, 170. Ang next step, kailangan po natin ng price controls, ng price freeze mula po sa gobyerno. Sana po yung gobyerno gumawa ng plano. Hindi po pwedeng open-ended lang ito na pataas ng pataas. At what point, at what price level ang gobyerno mag-i-impose ng price controls. Kailangan po klaro ito. You're supposed to give advice to the government. Why didn't you give advice na mas maaga sana lahat ng mga declaration ng National State of Energy Emergency, yung pag-suspend sa excise tax? Na-advise nyo ba sila early enough para sana naging mas maaga rin po yung declarations ng gobyerno?
So kami po sa SERP, bukod po sa pag-a-advise sa gobyerno, gusto rin po namin magpalaganap ng awareness sa energy issues. Kaya nagme-messaging din po kami sa taong bayan. Ito na ho ito pong declaration ng state of national emergency at imposition ng price controls. Ito na po talaga yung panawagan namin. Nung nagsimula po yung crisis na ito na po yung panawagan namin. So hindi kayo pinakinggan? Hindi po lang kami napapakinggan. Pero ngayon na nag-state of national emergency, so hindi po, at least better late than never po. Minsan napakinggan nila kayo nung walang emergency. Kung kailan nagkaroon ng emergency situation talaga, sa buong mundo pa, medyo weird po ba na hindi kayo pinakinggan? Maaga kayo nagko-call out kanyo sa social media. Opo, kami naman pong advocacy groups, including kami sa SERP, lagi naming pinapahiwatig ang opinion namin, tingin namin kung ano yung kailangan ng bansa, tulad po nitong pag-declare ng state of national emergency at pag-impose ng price controls. So nasa gobyerno na lang po yun, kung hindi na po namin kontrolado yun, nasa gobyerno na lang po yun kung gusto po nilang makinig o hindi. Pero kami po gusto namin, ginagawa po namin to para po sa taong bayan. Grabe eh. Ayaw talaga makinig ni Bongbong Marcos kasi isinaalang-alang nila yung nanakawin nila mga kadonatics. Baka, makunan pa. Nako, ayaw nila yan. Dapat buo talaga. Buong buo yung makuha nila mga kadonatics. Kulang pa yung mga bilyon na nawala eh. No? Grabe. Sana lang nakinig sila pala na mas maaga sa inyo. Opo. Anyway, nandyan na yung situation. Eto na tayo ngayon. Ano pong kailangan kaya natin gawin ngayon? So sa short term po, kailangan po talaga ng plano ng gobyerno kung kailan po sila magpa-price controls. Kailangan po gamitin ng presidente yung powers niya sa Price Act at sa Philippine Disaster Risk Mitigation Act para po mag-impose ng price control sa presyo ng langis. Okay. Yun po yung una. I-freeze po yung presyo ng langis at a certain level. Pangalawa po, yung subsidies po hindi po masyadong gumagana eh. Kasi may nakausap po kung jeepney driver, hindi nila alam kung saan yung location ng pamimigay ng subsidies. Tapos biglaan at ang haba ng pila. Ang maganda dito, yung government-owned Philippine National Oil Company, nag-i-import na po ng oil. Maganda po sana yung iba doon na oil, ibenta po nila at subsidized prices sa public utility vehicle operators, sa mga jeep at bus. Yung isa pa pong option, i-require po sana yung gasoline stations na magbigay po ng discounts sa mga public utility vehicle operators. Para pong yung sa senior citizen discount po, di ba? Yeah. Sa mga restaurant, kung kumakain po yung senior citizen, meron po silang discount. These are just suggestions. Baka po maganda rin na mabigyan po kahit ng maliit na discount po ang mga jeep at bus sa mga gasoline stations and discount. Pero given na nga ho na we're in this situation na ang haba ng pila sa pamimigay ng ayuda, dinaan ho ng gobyerno sa ayuda ulit, katulad nung pandemic. You're saying, mas maganda siguro kung dun mismo sa gasolinahan, Yes po. parang may special price na lang. Yes po, Pagka yes po. jeepney driver ka, pag delivery rider ka, Opo. pag sa mga depot ng mga bus company o yung sa ano nila mismo, may discount na kasi Tama po. they're Yun po. public utility vehicles, di ho ba? Yes po. So yun ang pong magandang suggestion na diretso na po talaga dun sa mga gasoline stations na may special discount yung mga public utility vehicles natin like jeep and bus para talaga namang pong bibisita sila ng gasolinahan para magpagasolina at doon na yung discount nila. And then, yung isa pa ho, syempre, yung gobyerno, yung through PNOC, nag-i-import naman po ng oil, sana gamitin po nila na ibenta po at subsidized prices sa mga public utility vehicles. Mas din po. systematic sana Mas systematic ho yun, di po po sana ba? yung response na yun. Ang PNOC po, ginawa na to noong 1970s and 1980s. Meron siyang powers sa kanyang charter, sa Republic Act 334, na mag-import at mag-distribute at magbenta ng oil directly. Saan ho ba binibenta ng PNOC yung mga ini-import nila? I think ibibenta niya sa mga gasoline stations. Pero wala pa pong plano na at least napapublicize na plano kung saan niya ibebenta yung mga ini-import ng gobyerno na oil. Pero I'm assuming na ibebenta rin po niya sa gasoline station. Isa pong suggestion, baka maganda po na itong ini-import ng gobyerno na oil ibenta na at subsidized prices sa mga pampublikong jeep at bus po. Kasi nga alam ko ang tagal niya ng PNOC. Well, anyway mga kadonatics, ito. Tariela, magiging vlogger na lang daw siya mga kadonatics pag si Inday Sara Duterte ang mananalo pagka-presidente.
Naku, kakatuwa talaga itong tertiary na itong mga kadonatics. Well, anyway, panoorin natin mga kadonatics. Ayan, ayan. Ay, naku. Kung manalo si VP Sara sa 2028, will there still be a Rear Admiral Tariela in PCG? Alam mo, DJ siya, sasagutin ko yung tanong na yan very carefully. No? Okay. I will frame it in a way na hindi sasabihin ng mga DDS trolls na ito si Commodore Tariela DDS trolls? May DDS trolls ba mga kadonatics? Eh, talaga itong si Politika eh. tertiary na. What if merong presidente na manalo na isi-set aside ang issue ng West Philippine Sea and who will shut down the entire transparency initiative that we do right now? Nasa na ako. Alam mo, para sa akin, siguro I would choose to hang my uniform. No? I can never allow myself to be part of the organization or an institution or the government who would choose not to tell the Filipino people what's really happening. Hindi ko masisigmura na part ako ng Coast Guard na alam ko na may mangingisdang Pilipino na hinaharas na wina-water cannon. Na ang Philippine Coast Guard ay binubuli ng mga Chinese Coast Guard. Wow. Ayaw niya daw mga kadonatics na may mga ganun nangyayari. Pero sa panahon nyo, sa panahon ngayon ni BBM, ang daming water cannon na nangyayari, binubuli tayo mga kadonatics. Anong ginagawa mo, Tariela? Anong ginawa mo? Ridiculing the president of China mga kadonatics through caricature. Nagpakita ka lang ng picture. Yun lang yung ginawa mo, tapos ayaw mo mabubuli? Water cannon? Wala kang ginawa eh. Sinabihan ka na ni Robin Padilla na mag-water cannon din kayo. Ano sabi niya? We don't want to escalate the situation. Wag kami, bungok. Parang hindi ko kayang sigmurain yan. Sheesh. And if I would still choose to, expose this kind of activities, I would choose to go to the private sector. Baka maging vlogger na nga lang din ako, di ba? Sabi ni Sinong manonood mga kadonatics Panoorin nyo ba si Jay Tariela mga kadonatics pag ito ay mag-vlog? Senator Alan Peter. Para sa akin, kung meron tayong presidenteng ganyan, I will choose to leave the uniform service. And in a different capacity, I would still push for transparency. You're not saying it's VP Sara, right? Yes, Kung sakali lang na may presidente tayo na uupo sa 2028 at hindi kayo pareho ng stand, you'll resign? Yes. Is that it? Not saying VP Sara, pero actually mga kadonatics, the whole point yan is si Inday Sara talaga. Inday Sara talaga mga kadonatics. And what makes you think na si Inday Sara Duterte ay papayagan niya ang magkakanon mga kadonatics, bubulihin tayo sa West Philippine Sea? Nawala nga yan sa panahon ni Tatay Digong, bumalik ngayon kay Bongbong Marcos. Ay nako, ewan ko na lang. Pero what if si VP Sara ang manalo at sabihin niya, no, Rear Admiral, Doc J. Tariela, diyan ka pa rin. Ipaglaban mo pa rin ang West Philippine Sea. Well, again, no, babalik ulit tayo dun sa same question. Kahit sinong presidente. Kahit sino. Basta pakiramdam mo, tuloy same pa kayo din ng stand. tayo. Basta Plastic talaga. Plastic. Nako. Washing his hand mga kadonatics to avoid backlash daw kunuhay. at ang punto de vista niya pagdating sa West Philippine Sea, the Filipino people deserves to know everything that is happening and that the West Philippine Sea should be one of his priorities pagdating sa pagtindig sa ating karapatan, then I will still stay. Kahit sino pa yan. Kahit sino Basta pa. same kayo ng Yes. stand, mananatili ka sa Yeah. pwesto. Yung Matili, ayaw nga ni Inday Sara Duterte. Naandyan ka. Ayaw. So, pero sa panahon ni Tatay Digong mga kadonatics, itong si Tariela ay nag-serve din to as an advisor mga kadonatics sa Coast Guard. Wala siyang mga sinasabi mga kadonatics. He was serving peacefully pero ngayon mukhang nakatanggap kaya umiepal. loyalty ng men in uniform laging kino-question ng iba. Ng iba lang, no? Although the men in uniform, pa-Philippine Navy man yan, Armed Forces of the Philippines yan, lagi nila sinasabi na ang loyalty namin ay sa bayan, Yes. hindi sa kahit sinong politiko. Ikaw ba, Rear Admiral J. Tariela, ganun din? Yes, but again, we have to understand na being part of the uniform service, you have a constitutional mandate to support the chain of command. Okay. That is the commander-in-chief. Pareho din. The president is actually elected by the people. So kung ano ang boses ng mga tao, kung sino ang niluklok nila, then you have to comply with the orders of the commander-in-chief. So if
meron kaming differences pagdating sa West Philippine Sea, I will just hang my uniform. Paano ang relationship niyo ni President Marcos I don't Jr.? have a direct link kay President. Okay, Yeah. yan, para malinaw lang. I don't have a oo. direct link. Of course, the Commandant of the Coast Guard, Admiral Gavan, has a direct link to the President, being the head of the agency. And secondly, of course, si General Eduardo Año, the National Security Advisor, who is also the chairperson of the National Task Force for the West Philippine Sea, I go directly sa kanilang dalawa. As of this time, okay naman daw ang nagiging role ko. Not just the President, no? Para sa akin, ang ating mga kababayang Pilipino, masaya naman. Ambunan, na ambunan. merong boses na lumalaban para sa pagtindig natin sa West Philippine Sea. Bukod sa stand ng Pangulo sa West Philippine Sea, na I also appreciate yung stand ng administration ngayon sa pakikipaglaban natin sa WPS. Pero, performance ng Pangulo sa corruption sa bansa, kung ikaw tatanungin, enough Ayan ba na. ang ginagawa ng administration in fighting the corruption? Para sa akin, DJ Chano, let me respond to that by saying na the systemic corruption in our country is not something that was created by this administration. This has been Ay, nako. Very simple yung tanong mga kadonatics. Enough ba yung response ng presidente ngayon? The systemic corruption of this country is not created by this current administration. What the heck? Ay, nako. Ay, nako mga kadonatics. been happening even before. You know? Going back sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos, it was actually President Bongbong Marcos who told the Congress during the State of the Nation address na ito ang mga problema natin sa flood control. So, wala pa naman tayo sa kasaysayan yata na Pangulo Na gumawa na nun. gumawa niyan at nagsabi na ito ang mga bagay na dapat kahiyaan ng mga miyembro ng Ay, wala. lehislatura pagdating sa allocation ng budget. So you Ay, still lang mga kadonatics. Ay, puring-puri niya si Marcos dahil sinabi ni Marcos sa zona niya mga kadonatics na mahiya naman kayo. Oh, wala pa daw nakagawa na mga kadonatics kaya puring-puri siya kay Marcos. Ibig sabihin niyan mga kadonatics ay talagang satisfied itong si Tarsiela mga kadonatics sa pamumuno ni Marcos. Pagka blind follower talaga. Magkano kaya mga kadonatics? feel like he's doing a good job fighting. Well, it's not for me to corruption. really size up how effective or how poor that is, no? What I'm saying is, una, hindi siyang punot dulo ng korupsyon. Pangalawa, siya lang talaga ang unang pangulo na naglabas nito mismo ng State of the Nation address. He didn't invent the scheme of corruption. Gaano Okay mga kadonatics, I'm done with it. I cannot bear this anymore. Like, grabe! Sobrang... Ewan ko anong tingin niya kay Bongbong Marcos mga kadonatics. Panginoon siguro niya. Well, anyway, comment down below, matindihang mensahe mga kadonatics para kay Tarsiela. Babasahin natin yan. At don't forget to like and subscribe mga kadonatics. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.